Hey guys, hello everyone. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back sa YouTube na naman namin ni Papa Bits. Ayan po, gumagawa po tayo ng empanada. Hindi ko na lang po pinakita yung paggawa ko sa filling fork filling. Kasi napakita ko naman po sa inyo. At yan, nakahanda na po. Mag-umpisa na po tayo. At dito tayo pumiso sa may bintana dahil brand out na naman po dito sa amin. At saka po malinis po yung kamay ko. Baka naman po sabihin dyan na mag-ano ka, magwantis. Sa totoo lang po, hindi po ako sanay na maggawa po ng dough at saka maggawa ng wrapper na may gwantis. Kasi dumidikit po siya. Gagawa po tayo ng empanada. Magpapakadisi na tayo po guys. Para may income na tayo araw-araw. Ay, salamat. Nag-light na din. Yan, lumandar na po yung yung electric pan. At yung mga kasamahan ko nandun sa labas. Kasi sabi ko, maggagawa po ako ng empanada ngayon. Doon kayo sa sa extension. Walang mag-aano sa akin, walang manggugulo. Ilalagay po natin tong empanada po natin para doon sa may timang coffee shop. Meron naman po siyang freezer, bali ilalagay lang po doon sa freezer niya na para po ma-frozen yung empanada na pag may mag-order, lulutuin na lang. Kasi masarap yung empanada pag bagong luto. Hindi na lang po ako nag-video mula nang magbalat, magluto dahil naipakita ko naman po ito sa mga vlog ko kung paano ang maggawa ng empanada. Tututok lang natin po yung electric pan. Dahil nag-light na po siya. Ano na po yung oras? Mag-alas 12 na siguro. At mabuti naman po is maganda po yung panahon. Maaarawan po yung mga nilabhan ko kahapon. So ngayon, wala tayong laba. Dahil nga magagawa po tayo ng empanada. Bukas na yan. At mabuti naman po na wala na pong klase sila Chrislyn. Pero bukas meron pa kaming meeting, mga officer. Meeting. Tapos sa Friday, July 7 is meron daw parade para sa nutrition. Kasi balita ko hanggang July 7 na lang po yung klase, pero hindi naman po sinabi ng teacher, basta sabi nila ngayong araw daw po is checking form nila. Nag-checking daw sila. Tapos may meeting namin bukas kasi officer naman po tayo. Meeting daw ng mga president ng homeroom PTA, president at saka secretary. Tapos, yun nga, sa Friday is parade ng mga estudyante para daw sa nutrition. Yan, binibilog-bilog lang muna natin. Wala naman po akong pangkat na parang
para anong tawag doon, basta meron akong nakikita dyan na ginagamit. Tas wala naman po akong panimbang, tas alam ko naman kung tansyado ko naman po yung laki. Gawa po tayo ng wrapper. Pangalawa, hindi na lang natin po bibilangin dahil binibilang mo naman po natin ito pagkatapos. At yung sukatan ko po sa laki is yung ito, bilog sa gitna. Yan, bilog sa gitna. Yun po yung sukatan natin. At kailangan lagyan ng harina na para po hindi po siya dumikit sa roller pin. At saka depende lang naman po sa paggawa ng dough. Kasi meron din dough na pag kulang po sa measurement niya, hindi ka po nakaka sa paggawa ng wrapper. Kasi dumidikit siya. Ganyan lang yan. Pero doon sa sa pinagtatrabahoan ko, talagang tinitimbang yan. Ako hindi ko na lang po tinitingnan dahil pag nagbabalot na po tayo, yung sobra po is nagagamit po din natin. Yung sobra sa nalaglag po. Nalaglag. Diyos ko. Nalaglag po yung natin. Cellphone. Doon sa pinagtatrabahoan ko noon, paggawa ng empanada, bali 4 kami nun. Isa po yung naghuhulma, tapos isa yung naggagawa dito isa yung nagmamasa, at saka naggagawa nito wrapper, at ako yung nagluluto ng bali palaman, yung pork filling at saka chicken filling. Ako yung nagluluto. Tapos pag natatapos na po ako sa pagluluto, na hindi pa natatapos yung paghulma ng empanada, is tumutulong din ako. Pag naluluto na po lahat yung mga ingredients para sa ginagawa namin. Kasi nga yung namin dun sa pinagtatrabahoan ko, nagpo-food panda po kami. Yung namin pasta, macaroni cheese, spaghetti, lasagna, tapos meron pa isa, yung tuna pasta.
Basta ako po yung ako po yung nagluluto. Kaya ko pong magluto, ang kaso lang is mahal po yung mga yung mga ingredients. Yung empanada po namin is 3 klase, chicken, pork at saka tuna. Yung tuna kasi maraming maraming ingredients. May pickles, basta marami. Tapos yung lasagna sauce namin meron rosemary, basta mga daon-daon na Pinoy, hindi ko na aalala tuloy yung mga basta mga mamahalin kasi ino-order pa yun ng amo ko sa Lazada. Ino-order pa yun kasi nauubusan ng stock. Mga mamahal na mamahal na mga panghalo. Pwede namang gawin mga ordinaryo lang. Pareho pa rin naman yung lasa. Tapos, yung niluluto namin na mga panghalo, lahat ng mga sauce or palaman, hindi talaga kami gumagamit ng mantika pag ginigisa. Kasi inuuna po namin yung karne. Lang sa yung empanada, kasi magagamit ka talaga ng mantika dahil ipreprito mo, iprafried mo. Tapos, yun, meron pong order din ng empanada na inaano lang po, binibiking, inaano lang po sa oven. Meron din po nag-order. Pero mas mataro-tagal po yung binibake na empanada. Kasi yung empanada, pag piniprito mo lang, mga 15 minutes, yung yung pagbibake, umaano sa oras, mga 25 minutes ganun. Kaya minsan hindi po kami na tumatanggap ng bake na empanada noon dahil yung mga rider po, apurado nagagalit sila pag naabutan na po sila ng oras. Kasi hinahabol din po nila yung oras na makaano po sila sa kuta. Kaso lang yung pag-bake talaga is medyo matagal. Kaya kalimitan po yung umu-order is mga prinito lang. Naka-fryer naman po yung pagluluto ng empanada din. Hindi yung katulad ko dito na sa kawali or sa kaserola lang. So, ayan, tapos na natin magawan yung isang 1/4 na do. Nagawa na po natin na wrapper. So, mag-umpisa na po tayong maghulma. Itlog. Katulad nito, itong sobra, nagagawa pa po natin na wrapper. Yan. Puro mahal na, naguminto na po yung mga mga ingredients. Yung cheese, yung isa is 65 na. Tapos yung
yung buttercup 65 na rin. Samantala noon is nabibili ko lang po ng ano yung butter 55. Tapos yung Eden is 53. Ngayon agoy, yung Eden cheese 65 na. Pareho na sila ng ano, ng buttercup. Tapos yung itlog din, yung pinakamaliit 200 ang 3, pero yung laki po ng itlog parang ano ng pugo. Itlog ng pugo na lang yung laki. 200 yung 3. Yung pinakamalaki na itlog is XXL 250, jumbo 240. Siyempre doon ka sa malaki kasi para hindi ano puro na ano. Tas yung empanada ko yun pa rin 150 pa rin yung ano, yung dosina, isang dosina 150 pa rin. I-try ko lang po ito kung ano, kasi sabi ni Timang kuha niya is 10, ganun pa rin 10 daw. Try ko lang kung anong kalalabasan. Kasi tumatakbo lang po ito na tag 12 yung isa. So, bali, inaano po ni May Timang tag 10. Ilalagay ko doon, kunin niya tag 10 yung isa. Pero siya na po yung ano, magluluto doon. Ilalagay lang muna sa freezer niya. Kasi pag may mag-order, yun po yung pagluluto. Hindi yung lulutuin muna, tas bago idala doon. Ilalambot yung empanada. Hindi na masarap pag depende po sa gawa, kasi pag yung empanada ko pagka kinabukasan masarap pa rin ha. Lalo na po kung inilalagay lang sa ref na luto na. Meron na ako ditong customer. Hello. Mag-alo po. Ha? Mag-alo akong cheese yan. Mag-alo akong cheese. Ayaw anay. Mahingi daw siya ng cheese. Wag muna. Hindi pa tayo nakakaano. Umpisa pa lang tayo maggawa. Agoy, agoy. Yun ang ano nila. Pag nagagawa po ako ng empanada is inabangan po nila yung sobra na cheese at saka yung itlog. Ayaw dida ngadto dito lanay ha gawas. Doon ka sa labas. Huwag ka dito. Yan, meron na po tayong nagawang 3 dosinang empanada. Ilalagay na po natin dito sa container. Tapos ilagay natin sa freezer. Yan, ang ganda ng mga empanada ko na ginawa ngayon. Yan po guys, hapon na. Katatapos lang po natin magawa ng empanada. Nakagawa po tayo ng 8 dosinang empanada. At saka nabilhan po tayo dito sa kapitbahay dahil nag-post po ako. Meron pong bumili. Ano po tayo? Nagkaroon po tayo ng kita 75 pesos. Kasi nag-post po ako kung sinong may gusto mag-snack ngayon. Available po tayo ng empanada at yung may gusto po is mag-PM na lang po sa akin. Tapos yung mag-order naman po kung medyo malayo dito sa amin, pag-uusapan po namin yung service charge. Siyempre naman, pang gasolina. Mahal na din po yung gasolina ngayon. Lahat po is mahal. Pagligpit na po tayo dito sa ano natin, sa mesa. At saka yung ginawa kong empanada is nandito na po sa freezer. Ayan. At
7 dosina na lang yan dahil yung mga 1 dosina at kalahati nabilhan po ako kanina. Hindi naman po 8 dosina lang yung nagawa ko, mga sobra 8 dosina, yung iba is nabili. At ayan, iinat muna natin yung likod natin dahil masakit sa kauupo at saka yung natin mga balikat. Pahinga lang saglit, tapos ayun, inutusan ko si Ronald na humingi ng papaya dyan sa kapitbahay kila Madam Rose dahil naisipan ko pong sabi ko kay Ronald tayo ng papaya maggata. Yun po yung pinakaulam namin sa gabi. Hindi lang pinakaulam, yun talaga yung ulam namin. Magugulay po kami ng papaya. Gagatain namin dahil marami naman po kami niyog dito. So ayun, pinapahingi ko muna si Ronald. At si Pix nandito naman, nakarating na, nagpapahinga kasi galing po siya sa syudad, sa Cebu City na naman kasi mayroon siya pong appointment. Iwan ko kung yung niya ngayon sa Golden Gateway. Maaga din po siyang umalis, tapos mga ngayon lang hapon po dumating. Umalis nun kanina, lang po yun, nagkape mga alas 6 umalis, nagkape lang yun dahil wala po may kanin naman, tas walang ulam na babaunin, tas ayun, yung baon lang niya po yung isang cupcake na baon sa eskwelahan ni Creslin na isa-isa na lang yung natitira. Yun po yung baon niya kanina. Ewan ko, pagdating po niya is nagluto na lang po siya ng itlog at saka meron pa naman kami ditong natira na dilis. Ayan, yung kinuha ko po kay may timang kanina. Yung kalati nito is linuto ko kanina at saka itlog din na yung ulam po yun po yung ulam ng mga bata ng kumain kaninang tanghali. Maya-maya lang, pag medyo prosin na po yung empanada is pwede na natin dalhin doon kay may timang, na ilalagay lang din niya po doon sa freezer niya, na pag may mag-order, yun lang po ang pagluto. So yung 5 dosina ilalagay lang po natin doon kay may timang, at saka yung iba naman dito lang po sa akin in case na meron pong mag-order. Meron po tayong ibibigay, pero maggagawa pa rin po ako. Sige lang po ako ng gawa nang may stock po tayo. Ayan, hiwa-hiwa ko na po yung papaya, nagugulayin ko para ulam namin ngayong gabi. At si Sansan po yung nakagkayod ng niyog. Ayan, kinakain pa habang nagkakayod. Siya po nakagkayod dahil yung inutusan ko pong humingi ng papaya is hindi pa dumadating. Nandoon pala, naglalaro ng basketball. So si Sansan na lang po yung inutusan natin na humingi ng papaya at siya yung ng niyog, nagkayod. Ako yung nagbalat. Tapos ako yung magluluto. Nagpapahinga si Pix, at malas yung araw po ni Pix ngayon dahil nabutasan pala siya ng interior ng ng motor kanina. Nakita ko lang po sa post ni Mama Pix. Sa Facebook ko lang nalaman. Wala naman pong sinabi si Pix na ganun yung nangyari sa kanya kanina, at alam niya po na busy po ako. Wala po siya makag-chat at wala naman po akong magagawa dahil nandito naman po ako. So naanuhan pala siya ng interior ng
motor niya. Pumutok. Malaking butas pala. Hay, nako. Mga pagsubok. Pero okay lang yun. Laban lang. Habang nabubuhay, laban. At ayun, nakatulog si si Pix. Pagod na pagod. Mainit pa naman yung panahon kanina. Pagod yun sa pagbiyahe. Yung inabot ni Pix, gutom, stress, agoy. Diyos ko po, Lord. Yung kagata natin sa sa papaya is yung normal lang. Hindi po yung ginigisa. Yung talagang niyog lang po yung magluluto. Gata ng niyog. So, ilalagay na po natin ito, papaya natin dito sa kawali. Tapos, magpipiga po tayo. Yung iluluto natin po dyan is yung pangalawang gata. Tapos, titimplahan. Paglambot na, at saka natin po ilalagay yung sibuyas at saka yung unang gata, yung unang piga natin sa niyog. Bali, yung timpla po natin is sibuyas lang at saka yung niyog. Siyempre asin. Yun lang. Yung kagata lang po na ordinaryo lang po nakagata. Hindi na po natin yung gigisahin kasi naano na po tayo sa mantika. Yung lang, pure gata, niyog lang talaga yung natin, iluluto. Habang nagkakayod pa si Sansan, maghiwa lang muna tayo ng sibuyas. Maingay yung mga tuta dahil hindi pinadididi ni Shaira ng mabuti. Yan, nakapagpiga na po tayo. Isabaw na po natin yung pangalawang piga. Tapos papakuluin natin ng papakuluin hanggang lumambot. Tapos medyo papawalain yung sabaw. Tsaka natin po lalagay yung unang gata. Yan, unang gata. Hindi makita. Yan po yung unang gata natin. Ayan, medyo pawala na yung sabaw at saka nilagyan ko po siya ng dilis. Tapos pwede na po natin lagyan ng unang gata na may sibuyas pero hindi lang muna natin uubusin. Yan. Yan. Ilagay na po natin lahat yung gata. Yan. Tumalsik pa yung isang sibuyas. Manamis-namis po yung lasa. So, ayan. Maluluto na. Mukbang ang katapat nito. Ayan, kumakain na po sila. Sila lang muna yung kakain. Dahil hindi po kami nagkakasya sa misa. At dito yung yung tatlo kumakain din. Maingay yung brown dahil na po siya na sa pagdidio, dinadaganan po siya. Maingay yung brown. Kasi hindi po siya makadidi ng maigi. Pahinga muna tayo bago kumain. Pagluto nga da, may kapaya man dila sa tulubi. Luto lang yung kapaya. Masungo na pirmi, ayang musungo. Yan. Mauubos na yung Pinangandat yung tayo. gulay na kapaya. Yan yung natira sa gulay. Pinapak ni Sia. Pinapak pati bulad.
At yung surama mo, Pek. Halos hindi na tayo matirahan. Meron pa.